Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is itong top 5 MMORPG games na pwede kayong mag-RMT at pwede kayong kumita ng 600 pesos daily. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding this MMORPG games. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin itong top 5 MMORPG games na merong RMT capability. Now, nasabi ko doon sa mga previous uploads ko regarding sa mga games na yan na possible na kumita kayo ng up to 600 pesos daily. And to be honest guys, meron akong isang game dito na talagang more than pa sa 600 yung kinikita natin. But anyway, explain ko siya later on. But these top 5 games has RMT options, which means that you will be able to make money by just playing these games. And the good news is these games are available sa mobile. So if you are a kind of person na walang PC or wala pang pambili ng PC, then you can use your mobile phone to play these games. Now, these games has auto as well, so you don't have to really worry about controlling it manually kasi ano siya kumbaga efficient siya para doon sa mga nagwo-work. Okay, pero magkakandak din tayo or magli-list din tayo ng mga MMORPG games naman for PC. So don't worry guys, lalabas ko yung video natin na yan. But anyway, let's start. So isa sa mga pinaka-trending and pinakasikat na games right now is itong si Ragnarok M Classic. And the reason behind that is because it's a Zenny server only, which means na free-to-play friendly siya. So, kung ikaw magsisimula sa isang RMT game and gusto mo na wala ka masyadong gagastusin, ito na yung game para sa'yo. Okay? Now, in terms of the Zenny rate, medyo maganda pa naman ang bigayan dito and based sa mga nakikita ko in terms of mga tropa natin na nag-RMT dyan, okay, it somehow nakaka-average pa din daw sila ng mga 600 to 800 pesos daily. Daw ha? Daw. So, it means that it can be more dahil pwede kayong mag-multiple accounts dito. You can actually do multiple accounts para at least mas marami kayong resources na mapafarm and that's one of the techniques na ginagawa din ng mga literal na farmers or nagpa-farm sa mga games. Even naman ako guys, ginagawa ko din siya sa isa sa mga games na to. But anyway, isa yan sa mga techniques na ginagawa namin para at least mabilis kami makapag-farm ng either in-game currency or yung mga items na in demand sa game. So far, yung average earnings dito is around 600. I can say 600 to 800 pesos. Depende yan sa sipag nyo as well. Again, kahit na may auto yan, yung iba kasi minsan minomonitor din. And ako, usually, minomonitor ko kasi minsan naubos na ng pots yung character natin pag naka-AFK. So, make sure that you will check on it from time to time, like every 4 hours or every 6 hours. Depende naman sa kung gaano kadami yung pots na nilagay nyo. Okay, but anyway, with Ragnarok Zenny server only, ito yung isa sa mga biggest games right now na so far maganda din ang bigayan sa RMT. And by the way guys, kung magpapa-midman kayo, meron akong kilalang midman sa Ragnarok which is si Yoshitaka. So si Yoshitaka guys, reach out lang kayo sa akin and then i-forward ko kayo sa kanya para at least kung meron kayong ibibentang Zenny or meron kayong ibibentang items, then he can be the midman and hindi kayo may scam. Though there's a midman fee kasi official midman talaga siya. It's like his business. So yun, shoutout kay Yoshitaka, no? But anyway, the next game that I also saw na merong RMT capability is itong si Granado Espada. And the reason why it's because the type of the gameplay that Granado Espada is giving us is basically more on a gacha type of game. Parang naging Night Cross nga to parang ganon yung sistema niya. So, usually ang magiging bentahan dito is bentahan ng accounts, of course, bentahan din ng items. That's kind of like how it works pagdating sa game na to. So far, ang sinasabi ng mga tropa natin dito is nag-average sila ng around 500 daily. Pero hindi din tayo sure kasi hindi ko pa na-try technically yung game and I don't know the mechanics yet, yung pinaka-mechanics niya kung paano mag-farm. So hindi ko pa siya naaaral, but one of these days guys, sisilipin ko din to si Granado Espada and who knows, maybe live stream din natin to in the next coming
days, no? Medyo busy lang tayo ngayon kasi marami din tayong inasikaso, but hopefully magawan ko to ng review guys para mapakita ko sa inyo yung kung paano kikita dito. Tatanungin na rin natin yung mga tropa natin na naglalaro ng Granada Espada para din mapabilis yung paggawa natin ng video. Okay? Number 3 is itong si Priston Tale. Now, si Priston Tale guys, matagal ng game to pero nag-release sila ng bagong server. And yung bagong server na yon, ang current rate doon is around 1 diamond is equivalent to, or 1 peso is equivalent, teka lang, nalilito ko. 1 diamond is equivalent to 5 pesos guys. So, medyo mataas yung rate niya. So, 5:1. So, let's say, nagbenta ka ng 100 diamonds, so meron kang 500 pesos. Okay? Ganun siya simple. So, si Priston Tale, mobile game din siya. So far, most likely quest-based. Pero, once you reach the higher tier or nakapag-job change na kayo dito, you will be able to also farm items maybe in the dungeon. On how you can farm gems, gagawa natin ng tutorial yan guys. Kasi, currently, ito yung ine-explore ko na game. Okay, tapos na kasi tayo dun sa isang game. Kumbaga, kabisado na natin. So, ito naman yung ine-explore natin right now para din mabigyan ko kayo ng info kung paano mag-RMT dito and also paano mag-farm in terms of farming diamonds. Okay? So, ganun ka-simple. So, bagong-bago pa lang to guys, and if you want to hop into this, then hop in right now para at least mauna pa kayo. Okay? The next thing is itong si Ragnarok V Returns. Now guys, marami kayo nakikita na mga sponsored video ni Ragnarok V Returns, pero ako hindi ito sponsored ha. Kumbaga nakita ko lang na meron siyang RMT capability dahil sa hype na meron tong game na to right now. Imagine yung mga sikat na Ragnarok content creators like sila Immortal, sila Shay. Guys, gumawa na sila ng video about it. So I'm pretty sure na maraming hype ang papasok dito sa project na to or sa game na to, and possible na may RMT din dito kasi meron silang item vending. So yung vending, it means that you can sell the items using your personal shop. Okay, uso to sa Run Online dati, and even sa Ragnarok uso din naman to. So makapag-vend kayo. So let's say for example, let's say meron kayong katransact, so you can actually do those things. Okay? Isa pa is you can also sell accounts here. Okay, and then pwede rin kayong kumita by selling the items itself. So yung items yung pinakamahalaga dito sa mga ganitong klase ng game, especially Ragnarok. Okay, and last but not the least, ang pinaka-favorite natin ngayon is itong si WeedM. So sabi ko sa mga videos ko guys, pwede kayong mag-average ng 600 pesos daily. Actually, mali ako guys. Kasi more than 600 pa yung kaya nyong kitain dito. Basta depende na lang sa diskarte nyo. Currently, I have 6 accounts running, and so far, nag-average tayo ng 1,000 pesos daily. Kahapon, nakabenta tayo ng 1,200 kasi nga sabi ko, 'di ba, nagpapalakas tayo ng mga characters noon. And right now, since okay na lahat ng characters, time to harvest na. So kahapon, nakabenta tayo ng 1,200, and then today, makakapagbenta ulit tayo ng another 1,000 pesos. So kumbaga, nag-average tayo ng ganon because of how many clients are we running right now. So far, madali din naman yung farming ng gems dito. Actually, nasa channel ko naman lahat. So, if you want to check the farming methods dito sa WeedM, edi i-check nyo na guys. Kasi syempre, malaking bagay din yan, no? Nasa bahay lang ako, naka-AFK lang yung mga characters natin. Like, literally AFK, but we're earning a good amount of money. So, I hope nakatulong tong top 5 games na to, no? And kung specifically kung tambay kayo right now and meron kayong PC pero hindi nyo ma-utilize, then you can play these games para at least magkaroon kayo ng extra income, and syempre hindi kayo mapagalitan ng magulang nyo, diba? Anyway, maraming salamat ulit sa panonood. I hope meron kayo natutunan dito sa video na to, and sana makatulong to sa inyo. Yun lang guys, marami nang kumikita sa WeedM, so pasok na kayo sa WeedM guys, mas mabilis ang earning dito. Yun lang, and alam nyo na, peace out.